Okay, a wonderful song, choir. The King and I. Bapo to, kung nayo sa'y kanta sa mga choir sa hapon. Nga how I wish mo ilang kantahon, di kanta sa buntag. As promised, marunong ko ninyo, kaya kung kuwan di kayo marunong, akong ibuilo, akong ibulyong-bulyong tingog. Kuwan na. Mayong hapon sa tanan, as promised ganihang buntag, I'll be speaking, preaching on the subject, apostasy. In this month, sa akong may study in this month, there are new truth na akong na-discover sa akong study ba. And this had been mga message nga akong gihatag sa inyo, mga I hope na inyo nang ginapamatian ug inyo hang you could just like sa church, the Berean church, you study further. And akong pagtuon taas usay nagalalom pero usay di nako mahurot og sult kuan sa inyo ha. Mga ako nagampo ko din. Lord, ikaw na puy mohatag sa ilaha nga mupin lang may mabrudin. Katungwa ko ng sulti i-supply sa ilaha, Lord. Si supply sa ilaha. I'm speaking about my seriousness of my preaching and teaching sa simbahan. And to tell you, there are times na in my prayer, not only times but many times, ako nagampo, Lord, nagampo ko nga, kanunay ba ako nagampo nga, speak through me. Diyon, kay, kung masipyat ko ani, nagapakaon ko nga mahiluan ba ni matawhanan ni. Mga, ang butang ko po sa nagapaingat na kay mga panraban siya. Mga truth nga usahay, kung imong tanawon, kung dili mo kayo makakuan usay mo contradict na sa mga sa usahay sa inyong hunahuna, or sometimes na ko isulti nga tudlo nga na sa Biblia ngud napoy sinapod sa Biblia nga usay mo kontra na sila. Muna nga ang ako lang consolation is that if these people are saved, di gud ni sila magkabangga. Kay ang teacher sa usa ka saved ako sa mga ang teacher sa mga taong luwas kana is the Holy Spirit. Ug dili gud na sila magbangi. Magbangi. So karon nga hapon is about apostasy. Now, yung ako ganang buntag, backsliding simply means ang pinakasayon nga definition sa backsliding is pagbugnaw sa pangalagad. Murag kana ang nabugnaw naman kasi mong pangalagad ba. Nang pasbut ning agi kag kainiton, din nabugnaw ka. Muna nga ato siyang encourage mo. Pero ang apostasy dili ni siya ang backslider is for Christians na. That when someone is backsliding, dili but pasabot nga wa siya maluwas. Luwas na siya. Pero ang apostate kini kung mong tanong noy pari-parihas nga karakteristik sa backslider na sila muna nga usay kung di ta maingat usay makasulti ta nga ang usa ka apostate is backslider. Pero usay pod makasulti ta nga kung rebelo na pod ka nga ang backslider usay nag-apostate, dili na sila mo. Ang backsliding is for Christians. Pero ang apostate is for the unbeliever. Kini siya ang last na cure. There is no cure for an apostate but for God's judgment. Waiting for the wrath of God. Salamat yung. So, now, katong bago lang nga nabalita katong si Charles Kirk, grabe ang reaction to kay Christian man to. Nga, gani sa balita nga, grabe ang revival sa Britain. Grabe ang revival sa Amerika. Grabe ang... Now, usahay, kung kanang usahay magbantay ta, kay usahay atong, when we judge something through our observation,
usahay makasulti ta nga mao na ni ang kahitabo og mga purposes sa Ginoo. Pero kung imong tanaw nagita mo sa kalibutan, kinahanglan nga kung mag-judge ka, tanawon po nimo ibalanse nimo sa unsay gitudlo sa pulong sa Ginoo. So for instance katong nahitabo kang Kurt. Now sa 2 Timothy chapter 3, here you will find not the word apostasy but the character of those people that are apostate. Then I would like to read it first. Tanaw sa 2 Timothy chapter 3. Verse 1 to verse 7. Unya, this know also that in the last days, perilous times shall come. Then for men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, without natural affection, truth breakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good, yet traitors, heavy, high-minded, lovers of pleasure more than lovers of God. Then having a form of godliness. Having a form of godliness. Mga butas kini mga tawanan ni, bisag i-describe ang karakter, dili mayong character of unbeliever. Pero sa verse 7, kini sila, kung mong tanawon, nagapasundayag ng mga Kristohanon. Kaya niya, having a form of godliness, but denying the power thereof, then from such turn away. This is mga apostate nila, nagpakakristohanon ni siya. Ang cure sa Ginoo para sa niya, from such turn away. Or sa Romans, mark them, being it not with them. Then niya, For of the sorts are they which creep into houses, and let captive silly women laden with sins, lead away with diverse lusts. Then sa verse 7, ever learning and never able come to the knowledge of truth. Kining 2 Timothy, ang term niya, second, dunay first. Pero ang 2 Timothy is actually the last words or statements that Apostle Paul had given prior to his martyrdom. Mga katapusan na ni sa chapter 3 man ni. Chapter 4 ang katapusan niya mga panamilit. Ug sayang diyan gihatag nga panamilit, iyang gibuhian kining pag warning sa mga katawan sa Ginoo about what will happen in the last days. And oftentimes when we speak about the last days, kasagaran itong pagtanaw, ang ngilngig nga may tabo, dunay gira, dunay mga kagutom, dunay mga immorality, nagkakangilgig ang mga tao, dunay mga kamatay. Kanang atong ginakadlukan. Pero si Apostol Pablo, siya din gisulat ni siya, dili kini ang iyang ginamin nga mga butang anay natong kulbaan, kakuyawan. Kundi ang mga karakter sa mga tao in the last days. Nga kini mga karakter ni mo ni nahimong nagtukmod nga dunay kamatay, dunay gira, dunay why? Because the character of man are always be evidence sa ilang mga ginapanghimo. O ang ilang ginahimo karon are evil things that will destroy man and even themselves and in the world. Pero sa diyang gihatag ni Apostol Pablo, kini nga pahimangno, kini in his last days. Pero kung imong tan-awon, di ay kini, iyan ang gisultidaan sa dihang nagasugod pa ang simbahan. Sa Book of Acts, sa Acts chapter 20. Acts chapter 20, and in verse 28 up to verse 31. Tama sa Acts chapter 20, sa verse 28 to verse 31. Kini, si Apostol Pablo padulong na mubiya na siya sa Jerusalem, o mularga na muadto siya, pagadadon siya as a prisoner dito sa Rome. And when he gathered the people of the church of Ephesus, mo ni karon ayang pahimangno about this subject nga tungtunan. Diri ingon niya sa verse 28.
Acts chapter 20, verse 20. Ngunya, take heed therefore unto yourselves, unto all the flock over the which the Holy Ghost hath made you overseer, nya to feed the church of God, which had purchased with his own blood. Muni ang yang pahimang usab, niyadtong mga elders, nining mong simbahan sa Ephesus. Ngayon niya, take heed therefore unto yourself, unto all the flock over the which the Holy Ghost made you overseer, niya to feed the church of God, which he had purchased with his own blood. Nagais ko siya to feed. Pero kanina feeding is the word of God. Ngangbot pa sa Buddha, tudloy sila, liguna sila. Kaya kung ang cure sa apostasy, o ang cure sa mga problema sa mga katawan, particularly, bisan sa Kristohanon, kini ang pagtuon sa pulong sa Ginoo. Kaya kung mahibawan nimo, matunan nato ang pulong sa Ginoo, ang iyang programa sa iyang simbahan o siyang katawhan, you will be as much as you are be makonsult kanya, panambagon ba nga di lang kay maandam ka kundi makasabot ka sa nagahitabo sa kalibutan bisan gani sa imo ug sa imong reaksyon. So ang iyang anecdote of this problem that later on that the church will be confronting is the feeding of the word of God. Boningon niya, feed the church of God. Feed. Tudlo. Muna atong ginahimo. So, tanawin sa verse 29 niya, for I know this, that after my departing, niya, shall grievous wolves enter among you, not sparing the flock. Nga, just like shepherd and a sheep, yung giconsider nga, as a sheep, niya bantay ka kay naay mo sulod. Nga diin niya iyang gubon ang imong mga karnero. Muna iyang ginapasabot sa verse 29 niya, for I know this, that after my departing shall grievous wolves enter in among you, not sparing the flock. Nga iyang gubon ang iyang flock, or ang simbahan iyaning gubon iyang pasabot. Pero kung kasabot pud ka, ingon ni kinanglan nga feed the flock. Ngay the church of God. Kay kung you are being fed, ingon ni Apostol Pablo, na imo sulod, iyang tunyo magbuon ka. Pero kung na kay kabulo sa kitulo pud ni Ginoong Kristo, yan I will build this church and the gates of hell shall not prevail against it. Maligon ka. Maligon ka. Ay ligon ni kay ang Ginoo man. Ang Ginoo ang ulo ni foundation ani sa Ginoo. Dili pwede bisan atib sa dibil mga gubaon ni mubarog ni. Pero di pud pasabot nga as a picture of a wolf nga dili mapaakan na agyod. Ngano man kasi mapaakan ni pastor. Of course kadtong minus og kaon. Kadtong mga luyahon. Pero kadtong mga mayo mo kaon, himsog, moto'y makasustinar. Muna ang yung picture. So sa verse 30, tanya. So gikan, the attack of the church is from the outside. Din niya sa verse 30. Also of your own self shall men arise speaking perverse things to draw away disciples after them. Naapoy nasa sulod. So ang kalaban sa simbahan, kung mong tanong, ginatudlo ni Apostol Pablo, diya sa pung sa Ginoo, gikan sa gawas o gikan sa sulod. Duhan ni sila. Gikan sa sulod. Ug mo ni usay ang pinakakuyoan ni kung kadtong gikan sa sulod. Kay kining gikan sa sulod, mo ni ginatawag karon nga apostate. Naara din ha, pero dili tinuod nga karniro. Dili ni nalan kini ang picture of an apostate is just like kang Judas. So duha bantayanan. Then notice in Romans chapter 1. Romans chapter 1. Tanawa sa verse 21 to sa verse 32. Kini ang si Apostol Pablo katong sa 2 Timothy nag-discuss siya about apostasy. Pero si Apostol Pablo dai sa sugod pa pod nagpahimangno na daan nga nani. Sa unsa nga pamagi nga iyang gupon ang simbahan gikan sa gawas o ang uban gikan sa sulod. Pero sa Romans chapter 1 sa diyang gisulat ni ang Romans chapter 1
dinigisgutan ni Apostol Pablo ang deeper nga meaning sa mga tao nga apostate. Now, ang apostate is simply means falling away or withdrawal of faith or total forsaking faith. Muna ang apostasy. Kung sibot mo pasabot, pastor, ingani ang pasabot para masabtan nyo. Na ako'y amigo ka na ito nga classmate na ako, di good ko man, nga Kristohanon ko. Later, pag-graduate na mo sa iyang gibuhat, nagbalik Islam siya. Nakadung mo na. That is total departure. Pero kung tanawon po nimo is ang meaning ang term sa apostate actually is departing from the faith. Muna very critical to nga faith. Tungod kay ang faith nga gustong ipasabot na niini is our faith in the Lord Jesus Christ as our Savior. Faith in the gospel that make us the son of God. That make us so-called the people of God. Muna nga faith iyang ginasultihan. Muna nga dili tanan panay pagtuo, kana nga pagtuo motoy ginatudlo sa Biblia. Kay tanang mga grupo sa mga simbahan, doon na sila yung mga pagtuo. Pero ang problema, sukwahi sa tudlo sa pulong sa Ginoo. So, halimbawa, muna siya nga sa baptist ning adto man lagi siya dito sa atong simbahan nga nagnuling anak. Ang taas kayo tusok niya. No, kana apostate na. Kay kadtong iyang giadtuan na karon, kadto is a person that totally deny the deity of Jesus Christ. Which means that that is not the church of God. Because the church of God is composed of Christ believer as our Savior, God our Savior. Kadto siya, moto apostate. Kung gikan niya, gikan din baato siya di. Or even kung nung tanawon, kadtong dako nga simbahan mo nang bantayan ng word nga apostate. Nga, nayo si may pamubalik ko dito sa akong gigikanan kanadto kwan. Now kadto nga kwan dili to pangutan na yung salvation to, ang doctrine of salvation, dili mao nga tudlo sa pulong sa Ginoo. Once a people depart from the truth about the gospel, and the gospel is about Jesus Christ, ang content na that He is God's Savior. Once mo biya gani siya, muadto siya dito sa lain nga nasukwahi sa mga doctrine kana apostate na. Para masabtan nyo. Gikan mo na gikan sa kahayag, ning adto sa kangitngit. Muna ang iyang pasabot. So karon sa Romans chapter 1, not notice in verse 21. Now, ang uban po muna siya nga bisan kon god kanang di lang po pero muna very critical kayo ning subject sa apostasy actually. Kay total departure man mubiya siya then bisan pag ganiba na baptist man ni or Christian man ni pero bantayanan karon kay ang grabe ang counterfeiting of the devil to the true church. O ang problema na daghang counterfeit, ang problema daghan madisip tungod kay minus ang pagtuon ug dili mutuon. Muna sa Amerika, particularly I think sa Britain ba to, nga ang mga bangko dito, ang central bank nila dito, ang ilang pinaka method of knowing the counterfeit is not to study about the counterfeit, but to study the genuine money. Ilang tunan katong mga counterfeit, mga counter for counterfeiter, di nila tunan ng mga piki. Ang tunan kadtong original. Nga sa paggunit pa lang nila, counterfeit ni. So dili sila madiktahan dahil mahibuan gyud nga kini piki ni. Gani nga by the mere looking makuha na mo ni ang problema sa daghang mareliyoso nga tao. Nga they are easily persuaded and they are easily deceived of the counterfeit. Why? Tungod kay minus ang ilang pagtuon ug wala gani interest nga magtuon. Mo na ingon ni Apostol Pablo, feed them. Ano na?
Because by doing so, mulig-on ka o mahibalo ka, you will discern unsay tinod ug unsay dili tinod. Amen. Now, tanaw sa verse 21, Romans chapter 1, verse 21. Ingon niya, because that when they knew God, they glorify Him not as God. Doon niya, neither were thankful, but became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened. Professing themselves to be wise, they became false, and changed the glory of the incorruptible God into an image like unto corruptible man, unto birds, and four-footed beasts, and creeping things. Ang imong tanawon di, ang ginapakita diri, ang apostasy is total regression of faith. Na siya'y kahibalo. Kailan ba na kag Diyos? O, pero ang iyang kuan doon ay from knowing, naga-regress. Dili kay naga-progress. Ang iyang munay nga ang regression niya, and change the glory of uncorruptible God into an image like unto corruptible man, unto birds, unto four-footed beasts, and creeping things. Di niya, wherefore God also gave them up unto uncleanness through the lust of their own hearts, to dishonor their own bodies between their bodies, who changed the truth of God into a lie, and worship and serve the creature more than the Creator, who is blessed forever. Amen. May nungdum ko nga, doon na tayo membro diri, ay, nagad tayo, membro na ito, nga ako itong, nahimo to na akong kung pa disciple. Gani, nag-Bible school to siya. Kaya nag-graduate yun itong Bible school. Then later on, katuday siya, sadihan na pa siya diri sa atong puder, musunod to sa akong mukwan. Pero nag-build na ito siya og bitterness sa akong pagtudlo. Bitterness yun. Now, sige siya amin, sige forward, pero within his heart, doon ay rebellion. Makawit na yung makawan. Then later, lately, nagsugod siya og iyang kaugalingong grupo ng simbahan. Hindi siya tagom. Ang ilang simbahan daw, ambot lang kung naapad niya sa park. Og ang last nga akong libawaan nga yung comment, og nagsulti po ito, atong kauban mismo, atong kauban nga pong amigo nga ako pong, ang iyang sulti nga last nga iyang sitting siya, the worstest church that I ever had attended is a Baptist church. Kasulti siya sa the worstest daw. Pero wala siya kabalo nga, dili ba ako nagkuanto. Pero, ingana, ang ginasulti, diri sa Romans, nga, ay sa Romans, sa 1 Timothy nga, ever learning and never ever come to the knowledge of truth. Total forsaking, apostate. So, tanawon nato. Now, tanawa sa apostate, tanawa sa 1 Timothy now. How this apostasy, mga dili liso kuyaw ning apostasy tungod kay mo ni ang iyang operation. Tanawa sa 1 Timothy chapter 4 and verse 1. 1 Timothy chapter 4 and verse 1. Now, pagbantay mo kay ingani, naipanahon jud nga usahay kung di mo magamping, moabot ang time nga God forbid. I hope na kini mo ni mga mabasa na ma-observe na ako ba. Nga usay ato man ka na mga simba-simba wa man naman tayo makuha niya. Pero gikan ba siya ana? Now, tanawa how this apostate came into being and into practice. Tanawa sa 1 Timothy chapter 4 verse 1 up to verse 2. 1 Timothy chapter 4 verse 1 to verse 2. Ngon niya, now the Spirit speaketh expressly niya that in the latter times, and this is the time, this has been niya, and the latter times niya, some shall depart from the faith, niya, giving heed to the seducing spirit and doctrine of devil. Kung imo tanong ni Moni ang meaning sa apostasy, tama rin nyo 1 Timothy chapter 4,
verse 1, balik na. Now the Spirit speaks expressly that in the latter times, some shall depart from the faith. Departure from the faith. Then, minute siya, ning agi siya. Then niya, giving heed to seducing spirits. Kung mo tao ng word nga seducing spirit, kana mura ba kadtong si kung di mo ligon, kadtong si Joseph gani, nga giseduce. Muna ang picture aning mga apostate. Kung di minus ka, ay murag manok nga labayan kag kung gutom ka, muto ka kamo na ang term. So kung imo tanawon, alluring kaayo. Kung kuan pa kayo, inviting kayo. Now, if it is not by the grace of God and our knowledge of the Word of God, ma-allure yun ka ni. So, ingon niya, pero niya, and doctrines of devils. So, muna bantayan nga, who instigated apostasy? Is through the teaching. And the teaching is the doctrine of devils. Kung sa ibot na imong pasabot, pastor, muna sa 2 Corinthians, sa 2 Corinthians chapter 11. 2 Corinthians chapter 11. Tanaw sa verse 13 to verse 15. Now, yan pamati mo ngayon. Tanang tao, labi na karong panahon na, mga reliyoso. Halos tanan, dunay pagto. Tanang tao had their kind of faith. Pero dili tanang faith makaluwas. Ang Katoliko, doon na sila pagtuo. Maunang tanaw ilang pagtuo. Ang Iglesia ni Cristo na ay pagtuo. Mauna sila na ay pagtuo. Dagkang kayo na sila. Ang isday na ay pagtuo. Halos tanan na ay pagtuo. Pero bantayan. Kay ngunya seducing and doctrines of devil. So ang pangatana, when can a religious group consider that they had teach the doctrine of devils? Kay kana sila raba, tanan tabla, mugunit ko raba nagbiblia. Masun na ko ninyo? Mugunit niya, the doctrine of devils. First is, muning itulog sa akong pastor ka na itong, di good pastor, ako mga pastor niya, when confronting with them, brother, kayo sa'y makikusmayo nagmudipati, bright ka na siya sa Biblia, ay usay lupigon ka na, pero one thing lang yun ang imong konkuan ground to know them. Saan din niya? Ask them, are you saved? Are you sure that when you die, you go to heaven? Muna ang akong ginawa. Kung di gali niya ni matubag, biblically sama sa atong pagtubag niya, then they are teaching the doctrine of devils. Then later on, para makuhaan pag ninyo, kaya ang trabaho sa devil is, he is a master counterfeiter. He is a master counterfeiter. Nga ang but pasabot, to counterfeit simply means is to deceive. To present something that is fake, that you will be deceived that it is the original. Muna bantayan ninyo. So muna feed. No. So, tanawa ron, yun niya, teachers yung magtutudlo. So, bantayan yun magtutudlo. Now, ganiha sa contradiction, kung mamati mo, Lord, usay ka nagayon ako, Lord, magwali ko, Lord, speak to me. Abangi ko, nga, malikay ko mutudlo, nga musumpaki din na sa mong pulong. Kay kini, critical, makapuison kung magkamali ko. Makapuison yun. Muna, maingat. Pero ako po, busulti ko sa inyo, pamati mo, pagsusigod po mo. Kayo usay ra ba ang pastor kung magkatigulang, usay na dinadabit ba ang magkala? I know that. So, tanawa sa 2 Corinthians chapter 11. So, ang very dangerous tool kay ang apostate, may tabo na pinagi sa doctrines of devils.
which means it is in the teaching. Sa pagtudlo. Tanawa sa 2 Corinthians, sige lagbalik, verse 11 now. Chapter 11, verse 30 niya. For such are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into the apostles of Christ. And no marvel, for Satan himself had transformed into an angel of light. Therefore, it is no great thing if his ministers also be transformed as the ministers of righteousness, whose end shall be according to their works. So, ang ginatulti din ni Apostol Pablo, iyang ginasuplayan, katong iyang gisulti sa Acts chapter 20. Nga dunay moabot yun, nga as a world. And this world would come to destroy the church by the doctrines of devil. Muna nga bantayan, nawingani. Kay nana sa pulpit. Ay lang mo kalain, tunabi ninyo, o sa karasol nga di na kayo ganahan mag-fellowship. Tungkol kayo na kung makita ang dagang sa mga pastors karon, murag dili na gyud ko conforme. Dili gyud ko conforme kayo. Ako makita, tiyaw mo na, mura nagdagan sa ila, mura nag-artista. Na makita mo, halos tanan nga gagmay nga butang, bisag unsa na lang, ilang pang Facebook ngayon, unsa man na? Mura ba magpa kanang to make known as if somebody or so strong. Ang final judge o nagatanaw sa tuwa, kung naman natay dapat kamo kumin, ang Ginoo ra gyud. Ang Ginoo ang dapat muhatag commendation sa bulaton sa simbahan. Dili ang pastor or kita mga Kristiyan. May mampud nga mukan pero kay dinha ako imong basahon kung kasabot ka nay garbo dinha. Og dunay contest dinha. Nga ako ay pinakalabaw labi na kung siya paspas mag-post. Dili ka mo yung post mga ko. Lupig kita ani da kay kwan. Na pero ang buot ako pasabot the train of the mga pastors karon dili ko conforme. Di na gyud ko conforme. Then notice ang ilahang kasagaran ginabutang sa Facebook sa ilang Facebook. It's about eating and fellowshipping. Naman. So, ginihisutan karon nga ang the apostate is very dangerous. Kay kini again doctrines of devils. Og ang doctrine simply means is the teaching. So that ang apostate kung dili magbantay nagasugod yun diri sa pulpito. Dayon ang problema, balik yun, kaning harap-harapan ni Sura, ang problema, ngani. Ako na pong ibalik nga, doon ako'y libro. Ako nga kuha, tangkad nga doon ako'y mga gipanghatagan itong libro nga about this, mga pagtudlo. Nga, dito nga libro, doon ay gihimo nga survey, kining nga pastor, which is a very conservative na pastor. Ngayon niya, daghang manimbahay nga wa makaila sa tinuod nga tawo nga gitawag si Ginoo nga ginatawag nga pastor. Kay ang kasagaran nga manimbahay basta nanay nakatindog kana man of God na siya. Mo sulti niya. Nga one out of 20 church growers, 20 of them do not know the qualification standard for a pastor. Imagine that na muna kasagaran. Pas anang di sa tong siban na may daghang nanghawa diri gud. Na daghang nanghawa diri. Aw ginatanaw tong mga nanghawa. Wala naguba na sino iyang panimalay, siya pud mismo ning balhin pero di na faithful dito sa simbahan. I tell you, ang iyang kuan lang para na lang siya simbahan. Pero what na commitment. Musulti lang siya nga para na simbahan na kuan pero in his heart wala na. Total departure na po. Muna nga unya katong libro unya 19 out of 10 church goers do not know ang katong qualification standard sa nagbaro. Then iya pag yung isulti
nga daghan sa Amerika ug bilin sa Philippines nga nagpastor kay wa siya mahimo siyang kinabuhi. Grabe naman po doon. So that yung tungod nini, ang pastor karon is not a calling but became a profession. Wa man siya mahimo, din niya kung wa ko'y mahimo ani din unsa na akong kinabuhi ani. Magpastor ko. Amo ni sila, mo ni ang usa ka, mo ni iyang kwan, pero I don't know, but I know of a great pastor. Ang akong sa mga pastor kung nagahisgot na, ako saludar gud kayo ko kang Disalba. Disalba is a doctor. But what he did, he sacrificed his profession and gave his lifetime as a pastor. Kuya, he maintained it. He maintained siya. Nga ang buot pasabot, doon na siya gisakripisyo. Dili kay ning adto siya dito, kay nagapangita siya maayo. Iya, kay mo sakripisyo para magserbisyo para sa Ginoo. So, very critical. So, balik sa 2 Timothy now. Sa 2 Timothy, chapter 4, na karon. Sa 2 Timothy chapter 3, naghisgot si Apostle Pablo of the characters of the church in the last days. And he called it very perilous. Why? Because their character is dili na maayo. It is showing to be godly, but deep in is ungodliness. Muna nga sa 2 chapter 4, sa 2 Timothy chapter 4, and in verse 1 to verse 4, to verse 5, mo ni karon ayang gisulti. In relation sa chapter 3, nga iyang gihatag as a warning sa mga katawang sa Diyos. That it is perilous time and the character of these people. So sa chapter 2 now, chapter 4 now, sa 2 Timothy, mo ni karon as a result. Ingon niya, I charge thee therefore before God and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead at his appearing and his kingdom. Now, kini ang panambago ni Apostol Pablo karon kang Timothy. Human niya ang iskutan unsay mahitabo in the last days, the character of people. So karon niya, I charge thee therefore before God and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead at his appearing niya, preach the word. Unya wali nga yang giniskutan karon, ang cure din apostasy is feeding the word of God, and din niya walihi sila. Now, muna yung problema kay usahay, because on the character is being mentioned as a very grievous, dangerous character of the people in the old time. Yun niya, wali. Ang muna ang problema karon tunay ni daghang morisis sa pangapagwali. Muna, daghan sa mga tao ning gawas og sama ning simbahan, nga mangita og simbahan nga musot sila nga ang but pasabot, nga ang may tabo karon nga unsay need ang gusto mo ti supply, dili tong gusto sa Ginoo ang ilang ihatag sila. And this is what we call now entertainment. Nga dili maka-offend ang pagwali. Dili maka-offend ang pagwali. Pero kung imong tan-awon ang reason for the Bible, tanawa sa verse 16 sa chapter 3 sa 2 Timothy. Sa verse 16 niya, all scripture is given by inspiration of God and it's profitable for teaching. Dino niya, for reproof, niya, for correction. Muna ang Biblia. Muna kung imong tanong to atong wali ganiha, ang sa verse 15 sa Jeremiah chapter 15, and I will give you pastor to supply you knowledge, to guide you. Kadto gisulti to sa Ginoo kang Jeremiah, kung sa dihang human nga mo respond sila sa tawag sa Ginoo for repentance. Nga ang sunod sa Ginoo karon, hatagan sila og tigpakaon sila kay mukaon naman ni sila. Dili karon sa last days the same. Ang iyang cure supposedly dito sa backslider og dili karon sa apostasy. Ang iyang cure is niya preach the word. Niya be instant in season, niya out of season, niya reprove. Kung imong tanawon sa
2 Timothy chapter 3 verse 16, reproof, badlong gyud. Badlong. Now, badlong. Dinungon niya, reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. Kini ang iyang anecdote sa a time of apostate, which is kadtudaan ang gitudlo ni Apostol Pablo sa Book of Acts, sa dang nagasulod simba niya, feed them. Now, you may not appreciate usahay kining value of your coming to church. Sa di ninyo na makita. Pero don't you know nga naimong ing-ani mo og anyong paninimalay tungod kay dunay simbahan nga sama ni. Paras kang Walter. Si Walter wala siguro nimo na appreciate pero ang imong pamilya ug imong anak nahimong ing-ana tungod kay dunay simbahan nga sama ni. Nay panahon nga di nimo kayang badlungon imong anak pero pag abot diri mabadlong sila. Walang po ninyo kayo ma-appreciate. Nga usahay, kamong mga asawa, pasalamat mo nga doon na yung mga bana nga na din simbahan. Kaya kini inyong mga bana sa duwa ni mawad ang ulag. Nani pagkaulagan. Pero mabadlog ni sila sa simbahan. Makontrol ni sila muna doon. Nga naman, doon kay ginatudlo na to, nga mabatunan sa mga katawan sa Ginoo, ang kahadlok din na sa Diyos. Mo nga mahadlok sila mga buhat o dili maayo, tungod sa ilang kahadlok sa Diyos. Kung wala ni di sila mahadlok sa imo haway. In the same manner. Nakita niyo na? So, ingon niya, preach the word of God, be instant in season, out of season, reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. Kanuman, ingon niya, for the time will come when they will not endure sound doctrine. But after their own lust shall they heap to themselves teachers having itching ears. Sa verse 4, nagisgot na ni siya kadtong apostasy, teachers. Bantayan. Muna nga, ganiha si Elsa ang nagtudlo. Then, mangutana man yun sa sawa. Mangutana. Then, di ako ginatudluan siya. Yung nag-aampok ko. Then, magbantay gud ka sa pagtudlo. Very critical. Nung sa ibot ni mong pasabot. Now, mo ni nga, kining ani nga pagtudlo, ang akong pagtudlo nga naman, kay I never want nga inyo kung hadlokon o mahadlok ko sa inyo. Ha? Si Saul, mo ning rason nga nung nag-apostate si Saul. Nga naman, di siya nahadlok sa Ginoo ang gikahadlokan ang iyang mga tao. Muna daghang mga pastor kung di ka magkuan, moabot ang panahon na mahadlok na gani na sila sa. Pero dili ko abot pasabot nga nagrespeto ba ko sa inyo ha. Kung namoy kuan sa ko, wa gyud koy mabalibad. Pero never did nga mo treat mo o mo treat sa akong pagwali. Never did. So that kung wali ko, walay parintihay, walay igsunay, walay amiguhay. Pero kung makigfellowship ko sa inyo ha, as a father, as a brother. So tanawa sa verse 4, a reason, nganong we have to preach, we have to teach. Though it will hurt. Nga naman, ngunya, for the time will come when they will not endure sound doctrine. They will not endure sound doctrine. Nga nung daghang nagagawas og simbahan, tungod ni ini. Kana ang sibot ni mong pasabot, dili magpakurik. Muni ang problema sa Israel. Nganing abot ang punto nga ilang gani gipamatay nilang prophet nga naman. Di na sila musagop sa sulti sa prophet. Nga diin kadto pulong sa Ginoo para sa ila. Ay nang pagtanaw, it is for their destruction. But for God, through His prophet, it is for their protection. So, for the time will come when they shall not endure that, but after their own lust shall they heap to themselves teachers having itching ears. And they shall turn away their ears from the truth. Now, kini ang
This is apostate. Apostate is very dangerous. Sabta ang verse 5, sa verse 4. Ngunya, and they shall turn away their ears from the truth, and shall be turned into fables. Ngambot pasabot, when people turn away from the truth or turn away from the word of God, then wala na. Iyang giputol, iyang koneksyon sa Ginoo. That is departure. Once mo depart na turn away from the truth, sa to pa, naa siya sa dili na tinuod. O kini ang nagahitabo sa kalibutan. Doon tuno nga ang sa to karon, ang musulti og tinuod mo idautan. Dayon kung musulti pud kag tinuod, kaaway nimo ang majority. Oftentimes, those that are in truth are in the minority. Gamay lang sila. Gamay lang yun kayo ang mubaro. Nga naman, for fear. Nga sa ato pa, for fear, ang but pasabot, ang ilang gikadlukan na ang tao, dili na ang Ginoo. Very dangerous. Amen. Now, tanawa, sa verse 2 Timothy chapter 3, verse 9 to verse 12. Then we will cross. 2 Timothy chapter 3, verse 9 to verse 12. Awa karon ang panambagon padayon ni Apostol Pablo. Unya, but this shall proceed no further, for their folly shall be manifest unto all men, as theirs also was. Ang but pasabot, this will be revealed. They will be known. Sa musulti nga, umang ka nga pangon, all those criticism, that later on, they will be revealed. They will be known that they are apostate. Apostate is departure. Apostate is departure of the faith. That is, ang term niya, they shall turn away their ears from their truth. Meaning to say, they will not receive sound doctrine, or they will not receive sound teaching anymore. Then but thou hast fully known my doctrine, si Apostol Pablo kang Timothy. For their folly shall be manifest unto all men, as theirs also was. But thou hast fully known my doctrine, manner of life, purpose, long-suffering, charity, patience, persecution, affliction, which came unto me at Antioch, at Iconium, at Lystra, at what persecution I endure, but out of them all the Lord delivered me. Ingon ako ganiha sa tanong sa verse 10 to verse 12. Ingon ako ganiha daghang mga manimbahay nga wa kahibalo o wa nag-examine sa tao nga nasa pulpito. Karon si Apostol Pablo iyang gisulti ni. Kailan mo sa kuha? Kailan mo? Muna ingon ni si Samuel niya sa dihang ang mga Israel mangita na og hari tungod kay di na sila gusto magpa-under sa pare. Ingon ni Solomon, kung naapal ko'y gitikasan diri, sige, mo tubang diri kaya ako'y pamalik kung siya ako na gitikas sa inyo. He's speaking that you know me. Know them that feed you. Know them. Pero bantay po mo, bas mo na. So ingon niya, but thou hast fully known my doctrine, manner of life, purpose, faith, long-suffering, charity, patience, persecution, affliction, which came unto me at Antioch, at Iconium, at Lystra, which persecution I endure, but out of them all the Lord delivered me. Muna nga, don't you know that when a person, I understand, when a person is called of God, he will always vindicate by of God. I-vindicate yun na siya sa Ginoo. Butos-but protection lang yun na siya sa Ginoo. Dinungon niya sa verse, as we close, sa verse 10 now, yea, and all that will live godly for Christ niya shall suffer persecution. Ang sabot ni mong pasabot, pastor, some reason of the apostate is that they will come out when they are now being pressured. Kung sa'yo maka-pressure sila ng persecution, kadtong
constant nga preaching, nga usahay kanunay, muigo, mutupa sila. Ang sabot pasabot ni mo na, they resist the word of God for repentance to change their ways. Let us all stand up and let us pray. Our dear Heavenly Father, Lord, salamat sa mensahe nga imong gihatag ka na mo karon. It's about departure from the faith. Muna nga, in the time of the Lord Jesus Christ, particularly in John chapter 6, when seemed all the people that come to him, and he called them disciples, is about to, had already departed from him. Then the 12 disciples remained. Then he asked them, will you also go away? Will you also go away? Then Peter said, Lord, where can we go? In thee is eternal life, and we have known thee, that thou art the Son of God, the true God. So that, yun niya po ni Pedro, those people that had known God niya, we will not depart. Meaning to say that they had known their doctrine, and they had known the source of that doctrine, and that is God, the true God, and the Lord Jesus Christ. Ginoo, salamat sa mensahe. Panalangin ni Ginoo, nga kung doon na may nagakabugnaw, all those that are not maybe saved among us, tabangin Ginoo, nga they will come to their senses that they need to be saved, to be called the Son of God. For judgment come to the evil one. And that is what had happened even for Judas. And even Demas. Demas had departed. And yet, Lord, for all these people, your hand is still stretched. It's stretching. That you could, that still today, as far as we and they are alive, the gospel is for them, that they might be saved. Because it is a waste of time coming to the church without salvation. So bless us, been blessing the messages again, Father, I pray. In Jesus' name, amen. Perilous time in the last days. Don't allow that to happen. Examine your faith. Examine your faith whether you are saved. And you know that. And you know why, when, and you know where. It is the time that you have heard the gospel and you have believed and received Christ as your Savior. Living for Jesus, our life is true. Striving to please Him in all that I do. Just glad-hearted and free, this is the pathway of blessing for me. Oh Jesus, Lord and Savior, I serve to Thee, for Thou in Thine atonement didst give Thyself for me. I owe no other master, my heart shall be Thy throne. My life I give henceforth to Thee, O Christ, for Thee alone. Living for Jesus, who died in my place, bearing on Calvary my sin and disgrace. Such love constrains me to answer His call, follow His leading, and give Him my own. Oh Jesus, Lord and Savior, I give myself
give thyself for me. I owe no other master, my heart shall be thy throne. My life I give henceforth to thee. Oh, listen for a while, listen. Doon ako'y naka-istorya nga na akong amigo, nga naka-istorya po siya o yung amigo nga nakasimba diri. Diyon siya yung istorya mo na ba anong man ka nagpadayon dito? Murag ang laba. Pero yung sulti nga, kana si Claver, pertina kay stricto. Dili ko stricto, dili. Mali yun na. Ang pulong sa Ginoo. Naga-istorya lang, ako lang ginasulti. Dili ako. Ang pulong sa Ginoo na. Muna ang naitabo sa mga propita. Ang tanaw sa mga Israel, instricto o brutal ang mga propita kay musulti na kill them, destroy them. Pero dili baya sila, messenger lang sila. Muna kanuna yung ginsulti nga, if you want, do not kill the messenger. Kung gusto ka, kung complain ka sa message, kill the author and owner of the message. Nga, stricto kaya nga si Claver. Stricto. Dili, oy. Dili. Makita ninyo ko kung nagana ko sa fellowship. Makita ninyo ko kung stricto ba ko. Pero kung magwali din, lang diferensya. Pero kung nag-fellowship ta, dili, oy. Nagakwanta, dili. Pero kung muhatag na ko sa pulong sa Ginoo, mubari yun na. Ganuwa ka ba dili kay dili. Tanong sa verse 3. Living for Jesus through earthly little one, my dearest treasure, the light of His mind, seeking the lost ones, He died to redeem, bringing the weary to find rest in Him. Oh, Jesus, Lord and Savior, I give myself to Thee, for Thou in Thine atonement didst give Thyself for me. I owe no other master, my heart shall be Thy throne. My life I give henceforth to Thee. Oh, Christ, for ganiya after sa atong panimbahan ganiyang buntag pag abot na ito paghubo na ko perting basa sa akong t-shirt karon perting basa na po exercise paningot yun. Thank you for your endurance sa tibok nga hapon nga panimbahon. God will recompense. He will recompense. And He knows your heart. And He knows that we are willing to suffer for worship. Nga kasagaran, di ta manimba kay walay kurinti. That is not Christian. Rain or shine. And thank you for your faithfulness. Tanawa atong congregation, pares lang gyapon. Dili naka-hinder na walay kurinti. Kanadto ginaayon yung kalsada, halos dili tam, grabe atong maparkyan, pero the same crowd lang gyapon. Ngano man na kana mga manifestation na we are growing in the faith. Nga nasa atong una-una nga no man could hinder or circumstances could hinder atong panimbawon sa Ginoo. Salamat sa inyo ang pagkamantilo na. Brother Gilmer will come for closing prayer. Brother Gilmer. Magamputa, our most gracious and loving Heavenly Father, we are so happy
for the whole day nga panimbahon Ginoo. O gihatagan mo kami og lahutay, comfort Ginoo bisan og medyo init tungod sa walay kuryente, apan dili kini makapugong kanamo Ginoo. Og salamat sa message karon nga hapon. Even this morning, thank you so much Lord for all the wonderful message from your word. Thank you so much for Pastor Claver sa iyang pagbudlay. Salamat sa imong paggamit kaniya Ginoo to feed us, to speak to us Ginoo. Himoa Ginoo nga sa makanunayon kami humok og kasing-kasing og abli ang dalunggan sa pagpamati sa imong mga pulong sa kanunay Ginoo. Ug labaw sa tanan kanunay nga excited Ginoo nga moduol every Sunday muanhi dinhi sa balay alampuanan to worship the Lord in the spirit and in truth. Padayon ikaw Ginoo nga mag-amuma kanamo nagi sa imong mga pulong, and for the whole week starting tomorrow until Saturday ikaw padayon nga panalangin sa mga bulaton nga matag adlaw Ginoo, protection Ginoo og pagtubag sa mga pangamuyo ilayo sa kadautan balatian og kadautan Ginoo sa mong kinabuhi. Dalaygon ka Ginoo for hearing our prayers. All these things we pray and give thanks in the most precious name of Jesus Christ our Lord and Savior. Amen.